Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa pang-araw-araw. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Hindi na po ba ang bawat isa sa atin? Mula po sa simbahan ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry Las Piñas, binabati ko po ang lahat po ng maagang nag-tune in ng isang pinagpalang gabi. Kung shinare nyo na po ang episode natin ngayon, marami pong salamat. Kung tinag o hinighlight nyo na po ito, maraming salamat. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon ay ang katangian ng mga pinuno. Nakaredy na po ba ang inyong mga ballpen? Kumusta naman ang inyong mga notebooks? Hindi pa ba napupuno? O ang inyong mga Bibles, punong-puno na ba ng guhit? Dapat makabisado natin ang ating Bible. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Titus, chapter 1, 5 hanggang 9. Halika kayo, sama-sama nating hukayin ang yaman ng salita ng Panginoon. Titus chapter 1, verse 5. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa inuutos ko sa iyo. Italaga mo ang mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya, may pagpipigil sa sarili at hindi suwail. Verse 7, bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Verse 8, bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng sumasalungat dito. Iniwan po ni Apostol Pablo si Titus sa isla po ng Kreta. At ang dahilan niya kung bakit niya iniwan si Titus sa isla ng Kreta upang ayusin ang mga bagay na dapat ayusin. Kung may mga bagay na nabaluktot, kailangan itong tuwid. Kung may mga bagay na hindi maayos, dapat itong ayusin. At yung pangalawang dahilan kung bakit siya iniwan ni Apostol Pablo sa Kreta ay para maglagay ng mga leaders sa bawat bayan. Yung iniwang trabaho, yung ipinagkatiwalang trabaho ni Apostol Pablo kay Titus ay hindi madaling trabaho. Hindi ito pwedeng gawin ng sino mang tao. Ang makakagawa nito ay taong mahusay at mapapagkatiwalaan. At nagbigay pa si Apostol Pablo ng mga katangian. Hindi ka lang basta pipili ng mga magiging pinuno ng iglesia. Dapat yung ilalagay mo sa bawat bayan para mamuno sa isang iglesia, dapat sila ay merong katangian. At ang mga katangian ay inisa-isa ni Apostol Pablo kay Titus. Una, dapat ang mga pipiliin niyang pinuno, dapat sila ay blameless. Hindi naman po ibig sabihin na blameless, wala na siyang pagkakamali o hindi na siya nagkakamali. Alam natin habang andito tayo sa mundo, wala pong ganon. Ang tinutukoy niyang blameless, yung walang masasabi ang mga tao, lalo na yung mga taong nasa labas ng simbahan na hindi maganda doon sa ilalagay niyang pinuno. Kung first time nyo pong nakinig ngayon at hindi nyo po ito nasabaybayan, pwede po kayong bumalik sa mga nakalipas natin mga episodes para maintindihan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng blameless o ng walang kapintasan. Ang pangalawang katangian, one woman man.
Hindi pwedeng maraming asawa. Kasi nung panahon nila, maraming ang mga asawa yung mga tao na nakatira sa Kreta. Pero ang itinuturo ng Biblia, isang lalaki, isang babae. Kaya one woman man. At ang mga anak ng lalaking pipiliin nila para maging pinuno ng iglesia, dapat sila ay mga mananampalataya. Sabi po ng ibang salin ay mga matapat. Mga anak na hindi maluho. Yung salita pong ginamit doon na maluho ay kagaya nung pagkakagamit sa Luke 15 sa prodigal son, na nung hiningi niya yung kanyang mana sa kanyang tatay, ginastos niya yung kanyang mana sa walang kapararakang bagay. At dumating yung punto na naubos na yung kanyang pera at siya ay naghirap. Yung mga anak ng mamumuno ng iglesia, dapat marunong silang humawak ng pera at hindi sila maluho. At ang sabi po ni Apostol Pablo kay Titus, tsakin mo rin na ang kanilang mga anak ay hindi suwail sa magulang. Wow! Hindi pala madali ang manguna sa iglesia. Kung susundin natin ang pamantayan na inilagay ni Apostol Pablo para sa mga tagapanguna ng simbahan. Actually, ginamit lang ng Panginoon si Apostol Pablo. Ito talaga ay pamantayan na inilalagay ng Panginoon sa mga tagapamuno ng iglesia. Tapos meron pa ring mga personal na katangian. Ang mga namumuno ay hindi dapat mayabang. Inaral po natin ito kahapon. Hindi rin dapat siya magagalitin. At yung pangatlo na tatalakayin po natin sa gabing ito, hindi dapat lasenggo. Those who drink more than is proper. O sa ibang salin, not given to wine. The violent and those greedy for money. Kung titingnan po natin ang Bible, ang gusto po natin, magkaroon tayo ng kaalaman sa Bible at hindi tayo maging mangmang pagdating sa salita ng Panginoon. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ako sa Lord, mahal ko si Lord. Pero kung hindi mo siya kilala, dahil hindi ka nagbabasa ng Bible, kung hindi mo siya kilala, dahil hindi mo inaral ang Bible, baka ibang Panginoon yung kilala mo. Baka hindi yon ang Diyos ng Biblia. Baka pagdating ng panahon ng sasabihin ng Panginoon, away from me, hindi kita kilala. Nung umattend po si Jesus ng kasal, doon po sa handaan, maraming pagkain at marami pong mga alak. Pero dumating yung pagkakataon na naubusan po ng wine, yung bagong kasal. Kaya ano ang ginawa ni Jesus? Gumawa po siya ng himala. At yung pag-turn niya ng tubig para maging alak, ito ang kauna-unahang himala na ginawa niya. At ginawa niya pa ito sa isang masayang pagdiriwang. Ito ay kasal. Kaya yung tubig na ginawa niyang alak yung tubig at maaring sa ilang pagkakataon, si Jesus ay uminom din ng wine. Bakit ko po yun nasabi? Kung titingnan po natin ang Matthew chapter 26 verse 26, babasahin ko na lamang po ito sa NIV. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Pamilyar? Ito po yung ginagawa natin kapag tayo ay nagko-communion. Inaalala natin yung sakripisyo na ginawa ni Kristo Jesus doon sa Kalbaryo nung inalay niya ang kanyang katawan para sa ating mga kasalanan. So, yung tinapay, pinaghati-hati niya at sinabi niya, "Take and eat because this is my body." Pagdating po ng Matthew 26 verse 27, ang sabi ay ganito, "Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, 'Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on, until the day when I drink it with you in my Father's kingdom."
Sabi niya, hindi ko na gagawin ito, hindi ko na to iinumin muli hanggang sa pagdating ng panahon na iinom uli ako doon sa kaharian ng aking ama. Nung si Timoteo naman, na anak sa pananampalataya ni Apostol Pablo, ay nagkaroon po ng problema sa kanyang kalusugan, lalo na sa kanyang tiyan, pinayuhan po siya ni Apostol Pablo ng ganito. At makikita po natin yon sa 1 Timothy chapter 5 verse 23. Pinayuhan ni Paul na wag lang uminom ng tubig, kundi uminom din ng wine. Andiyan pa ba kayo? Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Siguro dahil sa pinagdadaanan nila sa pagbimisyon, naging masakitin si Timoteo at nagkaroon siya ng problema sa kanyang tiyan kasi hindi naman ganun kalinis ang tubig nila, kaya nagkakaroon ng mga sakit. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, stop drinking only water, use a little wine. Use a little wine. Ang wine po noon ay hindi kagaya ng wine natin ngayon. Pero meron ding alcohol content. Pero hindi kasing taas ng alcohol content ngayon. Kung titingnan po nating maigi, mula sa pag-aaral ng Biblia, hindi pinagbabawal ng Bible ang pag-inom ng anumang inumin na merong alcohol. Ang ipinagbabawal ay ang pagkalasing o pagkagumon sa alak. Ito ang pinagbabawal sa Bible. Kung titingnan po natin sa Ephesians chapter 5 verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Huwag tayong iinom para malasing, huwag tayong magpapakagumon sa alak, kundi dapat mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon. Pero, kung iinom ka at hindi ka naman magpapakalasing o hindi ka kokontrolin ng iyong pag-inom, ito ay kalayaan mo na. Meron tayong kalayaan, di ba? Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, sabi niya, I have the right to do anything. Sabi niya, kaya kong gawin, meron akong karapatan na gawin ang lahat ng bagay. You say, but not everything is beneficial. Meron akong karapatan na gawin ang lahat ng bagay, pero hindi naman lahat ay mabuti at kapaki-pakinabang para sa akin. Ang sabi niya, I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Sa Tagalog, may nagsasabi, malaya akong makakagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Kung ikaw o ang ilang membro ng iyong pamilya ay hindi pa nag-iinom ng alak, ng alkohol, huwag nang simulan ito. Pero kung ikaw ay umiinom, pag-isipang mabuti kung ano ang nagiging epekto ng pag-inom ng alak sa iyo. Ano ang epekto ng pag-inom ng alak sa iyong katawan, sa iyong pag-iisip? Ano ang epekto nito sa relasyon mo sa Panginoon? Sa iba, lalo na kung ikaw ay nag-share tungkol kay Jesus at sinasabi mo sa mga tao na ako ay binago ni Jesus. Sa lahat ng bagay, hingin po natin ang karunungan na nanggagaling sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod sa kanyang kalooban. Pwede bang maging addict ang isang tao sa wine? Kagaya po ng sinabi ko kanina, ang wine ay meron din pong alcohol content. Madalas, ang pag-inom ng sobra ay ini-equate po natin sa beer o sa nakakalasing na inumin. Pero ang wine ay isa rin pong uri ng alcohol. Maraming taon na po ang nakakalipas. Ako po ay nagpa-check up at kasama ko po ang aking asawa. At tinanong ako ng doktor kasi sumasakit yung ulo ko,
Tinanong ako ng doktor, umiinom ka ba? Sinundan niya, umiinom ka ba ng wine? Sabi ko, opo, umiinom ako ng wine, pero occasionally. Alam mo, sabi ng doktor, ganito, natawa ako natawa kami mag-asawa. Red wine is good for the heart, but it is bad for the brain, it is bad for the liver, it is bad for everything else, but it is good for the heart. Pero hindi naman siguro po ibig sabihin yun yung paminsan-minsan na pag-inom. Tatalakayin po natin yan. Ang tanong ay hindi kung umiinom ka ba, kundi ang tanong, gaano karaming alak ang kinukonsumo mo at gaano kadalas. Ang sabi po nila, drink moderately. Narinig nyo na yun, di ba? Drink in moderation. Pag sinabi po nilang drink in moderation, nangangahulugan na isang drink lang para sa babae sa loob ng isang araw. Pag sinabi pong drink in moderation, 2 drinks lang sa lalaki sa loob ng isang araw. Pag uminom na ang babae ng lagpas sa 1 drink o pag uminom na ang lalaki ng lagpas sa 2 drinks, hindi na po in moderation yon. Nag-binge na po siya, umiinom na siya ng walang kontrol. Ano ba ang madalas na epekto ng wine sa tao, sa kanyang pag-iisip at saka sa kanyang katawan? Ang pag-inom ng alcohol ay nakakaapekto sa katawan at isip ng tao. Sana dalangin ko na yung marami pong nanonood dito sa atin ay mga kababaihan, dalangin ko marinig ito ng mga asawa natin, marinig ito ng mga anak natin, marinig ito ng mga mahal natin sa buhay. Para pag sila ay iinom o magpapakalango-lango sa alak, magkakaroon sila ng pagkakataon para mag-isip. Kagaya din po ng vape. Diba? Marami na pong advisories ang lumabas galing sa World Health Organization, kahit sa sarili nating DOH, na ang pagbe-vape ay nakakasama sa kalusugan, lalo na ng mga bata. Pero pag pumunta ka sa kalye, pumunta ka sa mga lugar-lugar, kahit 10 years old nagbe-vape. Naalala ko nga, isang taon na punta kami ng Evergreen, may sidewalk Sunday School, at habang naghihintay kami sa pagsisimula, nakikipagkwentuhan ako sa mga bata. At nakipagkwentuhan ako doon sa batang nagbe-vape. Sabi ko, anak, ilang taong ka na? Bakit ka nagbe-vape? Sabi niya, kasi po ang kuya ko nagbe-vape. Sabi ko, alam mo ba na hindi maganda ang dulot ng vape sa iyong kalusugan, lalo na sa iyong baga? Yung bata hindi nakasugot, nangiti lang siya kasi hindi niya alam na ang pagbe-vape ay masama sa kanyang pangangatawan. Marami ang umiinom kasi gusto nila ang pansamantalang epekto nito sa kanilang katawan. Pag umiinom sila, nare-relax. At yung iba, umiinom para makatulog agad. Ginagawang pampatulog. Pero kapag ikaw ay uminom, naaapektuhan ng iyong pagdedesisyon, yung paggalaw, pananalita, ganon din yung iyong paningin, minsan nahihilo na at hindi makatayo ng diretso. At ang isa pa po sa epekto ng pag-inom, tumataas ang presyon ng dugo. Nangyayari po ang pagtaas ng presyon ng dugo pag nakainom na ng higit sa 3 inumin. Depende sa dami ng nainom, ang pagkaantok ay pwedeng mauwi sa pagkawala ng malay at blackouts. Pag sinabi po nating blackout, yung marami nang nainom, hindi lang nahimatay, nawala ng malay, nagkaroon pa siya ng blackout. Pag sinabi po nating nagkaroon ng blackout, hindi niya na maalala ang mga nangyayari. Pwede yung blackout na yon, pwedeng part lang, o pwedeng yung buo, wala siyang maalala. At pag uminom din po, nagkakaroon ng hangovers kinabukasan. Isa ito sa hindi magandang epekto ng sobrang pag-inom. Ang sintomas na ang isang tao ay merong hangover, pagkagising, masakit ang ulo. Kahit nakatulog ka naman, pakiramdam mo, pagod na pagod ka. Nauuhaw, yung iba nagsusuka, yung iba masakit ang katawan o hindi nakatulog, nagiging sensitibo sa ilaw at tunog.
At pag palaging may hangover ang tao dahil sa madalas na pag-inom, naaapektuhan ang relasyon niya sa mga kasama niya sa loob ng bahay. Naapektuhan din ang relasyon niya sa mga katrabaho niya at lalo ang kanyang trabaho. Kung meron pong short-term effect ang pag-inom, meron din pong itong long-term effect. At ang isa po sa long-term effect ay pagkakaroon po ng high blood pressure. Naaapektuhan ang mga muscles ng puso, kaya mataas ang chances na ang taong sobrang uminom ay ma-stroke. Ang sobrang pag-inom ay nakakataba na nagdudulot ng problema sa puso. Sabi po ng iba, ang long-term effect din nito ay memory loss. Ang sobrang pag-inom sa mahabang panahon ay nagdudulot ng long-term memory loss. Nakakaapekto sa utak, nakakapinsala sa memorya, sa paggawa ng desisyon at yung kakayahang mabuhay ng walang tulong galing sa iba. Nakakasira din po ito ng atay. Pwedeng magkaroon dahil sobra ang yung pag-inom ng fatty liver disease, alcoholic hepatitis, at saka yung madalas nating naririnig, cirrhosis of the liver. Halos lahat po ng lasenggo ay nagkakaroon ng fatty liver. Ang 35% ay nagkakaroon ng alcoholic hepatitis at ang 20% ay magkakaroon ng cirrhosis. At sabi po nila, pag sobra ang iyong pag-inom at long term, lumalaki ang tsansa na magkaroon ng cancer. Ang alcohol at pagkalulong sa alcohol ay may kinalaman sa ilang uri ng cancer. Kagaya po ng breast, cancer sa liver, sa colon, sa larynx, sa mouth, sa throat, at saka sa esophagus. At ang madalas at sobrang pag-inom ng alak ay nakaka-develop ng dependence sa alak. At kalaunan, nagiging addict na. Diba? Hindi naman basta lang nagiging addict ang tao sa alak. Pag ang pag-inom ay naging bahagi na ng kanyang buhay, dapat na niyang tingnan kung may palatandaan na siya ay nagiging addict na sa alak. Naku, ang haba ng discussion natin. At napansin niyo po ba na kapag ang isang tao ay addict na sa alak o sa anumang substances, hindi na siya matigil sa pag-inom. Mahirap ang mag-withdraw. May mga withdrawal symptoms na. Dahil kapag ang tao ay nakakainom o lasing na, bumababa ang kanyang inhibitions. Dahil dito, napapansin nyo ba kapag ang isang tao ay mahiyain kapag walang alak, pag nakainom na yan, nagiging maingay, nagiging palakwento, kasi nawawala na yung inhibitions niya eh. Nagiging matapang, nawawala na yung inhibitions niya. At ginagawa niya rin yung mga bagay na hindi maganda o delikado. Kaya, ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakakampi-kampi at pagkakabahagi-bahagi, pagkainggit, sabi po ng Galatians 6:21, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Muli kong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang kasunod po, ang pinuno ng church ay hindi dapat marahas o violent. Kapareha po ito sa listahan na ibinigay ni Apostol Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 3 verse 3. Babasahin ko lang po, ang nakasulat po doon ay ganito: not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Ang pipiliin ni Titus na mumumuno ng iglesia sa Creta, dapat hindi marahas, hindi violent. Dapat siya ay gentle at mahinahon. Ibig sabihin, siya yung taong sensitibo sa pangangailangan ng iba.
Hindi dapat maging marahas sa kilos o gawa. Dapat hindi rin siya marahas sa kanyang pananalita. Dahil ang pinuno, hindi niya dapat ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakot o pangbubuli para sundin siya ng mga tao. Ang pinuno hindi dapat magagalitin, hindi nananakit o nakikipag-away. Dapat siya ay mapayapa, mahinahon, at kaya niyang ayusin ang gulo at hindi pagkakaunawaan sa kalmado at maayos na paraan. Ang pinuno ay hindi dapat bayolente, physical at sa kanyang pananalita, kundi siya ay hospitable, loving good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. Pagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin sa mga katangian na inilagay ni Apostol Pablo para sa magiging tagapanguna ng iglesia sa Creta. Ay sabay po nating sabihin, si Jesus ang Panginoon at siyang naghahari sa Pilipinas at buong mundo. Hanggang bukas, 6:00 ng gabi nagsasabi na sa Diyos ay walang imposible. Mahalin natin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at kaluluwa habang tayo ay nabubuhay. Shalom!